bayan ng Pilipino. Sana alagaan niya lahat ng Pilipino. Yun ang pakikiramdam ko sa kanya. Sana naman, bilang Pilipino, pagkitahan mo rin ako. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Nandito ako dahil sinabi niya on national TV na samahan ko daw yung mag-aaresto sa kanya. So nandito ako ngayon. Kaso siya naman yung nandun doon, ayaw lumabas. Nakalagay po doon 6 years or below. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Meron tayong Republic Act 9851. Kung ang isang tao ay pinaratanganan o inakusahan ng crime against humanity at may dumidinig ng isang international tribunal, ang ating pamahalaan pwedeng paubaya na sa kanila ang pag-iimbestiga at kung kinakailangan, pwede pang dali ng gobyerno yung tao doon sa tribunal na yon. Sabi sa ating konstitusyon, hindi pwedeng madakip ang isang tao maliban na lang kung may warrant of arrest na inisyu ng isang judge. Tignan nating mabuti. Yung katagang judge, hindi naman kina-qualify kung local or foreign judge. So, ibig sabihin, kung hindi natin kina-qualify ang konstitusyon, hindi dapat tayo mag-distinguish, lalo't lalo na kung may Republic Act 9851 na ating tinatanggap ang jurisdiction ng International Tribunal. Hindi pwedeng kupkupin. Sapagkat wala naman tayong batas, whether sa konstitusyon o sa pangkaraniwang statute, na nagsasabi na ang Senado ay isang fortress na kung saan hindi ka makakapasok kung may uhulihin. Walang ganyan sa batas. Ayan ay tradisyon lamang, iyan ay parang kostumbre nila. Mali yun, sapagkat unang-una,
ang crime against humanity for murder at attempted murder ay tinatawag na universal crime. Sa international law, ibig sabihin nun, kahit sinong country pwedeng litisin iyon. Hindi lang tayo. Kung saan man siya madadakip, pwede siyang litisin.